Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, August 14, 2023. Ako si Barbie Mulak at ito ang Balitang A to Z. Piliin mo yung mas mura kung ano yung kaya ng bulsa, di ba? Parang ang taas kasi ng tinaas eh. Pinakamurang presyo ng bigas sa pamilihan. Umabot na sa 52 pesos kada kilo. Bantay bigas iginiit, walang dahilan para sa pagsirit ng presyo nito. Hindi niya namalaya na naka-off yun at sinasabi pa niya na naubusan daw po kasi ng battery. Commission on Human Rights sa Philippine National Police, repasuhin ang Standard Operating Procedure. Pagkakapatay sa binanilyong na pagkamalang suspect, malinaw na paglabag sa karapatang pantao. That's very inconsistent and common sense tells us. Pangako nga alisin ng BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Galing daw kay dating Pangulong Erap Estrada ayon sa isang kolumnista. Senator J.V. Ejercito agad umalma sa akusasyon. Let's now focus on the economy of the Philippines for us to have greater prosperity for all Filipinos. At sa ating Discarding Pinoy, libreng mentoring sa maliliit na negosyante. Inihandog ng Go Negosyo. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Nagulat ang ilang consumer sa bigla ang pagtaas ng presyo ng bigas na mula 52 hanggang 60 pesos na ang kada kilo. Bagay na ayon sa ilang agri-groups, wala namang dahilan para magtaas ng presyo dahil dati pang nasa storage facilities ang supply nito. May balitang A to Z si Ace Cruz. Masyado ng mahal. Parang nakakagulat, di ba? Nanlaki ang mata ng mamimiling si Lisa nang makita ang presyo ng kada kilo ng bigas ngayon. Sa NEPA Q-Mart kasi, 7 pesos ang inakyat ang presyo ng pinakamurang bigas kaya't 52 pesos na ang kada kilo nito. Aabot naman sa 60 pesos kada kilo ang pinakamataas na presyo ng magandang klase. Pipiliin mo yung mas mura kung ano yung kaya ng bulsa, di ba? Parang ang taas kasi ng tinaas eh. Ang karindera namang ito kapansin-pansing binawasan na lang ang takal ng isang order ng 12 pesos na kanin para hindi malugi sa puhunan. Bali nagbawas na lang po kami sa pagtakal po ng rice per person sa ano namin. So taasan namin yung price kasi malulugi po kami ganun. Ang problema pa, ayon sa ilang nagtitinda ng bigas, posibleng maubos na rin kalaunan ang supply nila ng mababang presyo nito na 52 pesos. Hanggang katapusan ng September. Kasi ang ani is first week pa ng October. Kasi sabi sa amin kanina, yung palay doon na 36, naging 34 na lang. Ayon sa grupong Bantay Bigas, walang rason para tumaas ang presyo ng bigas sa merkado. Na kung tutuusin, bago nagbanggit ang India, bago ang bagyong Egay, ay yung bigas nasa bodega na. Nasa bodega at alam naman natin na regular ang meeting ng mga importers kay PBBM. Muli ring iginiit ng grupo ng mga pribado individual na lang ang nagtatakda ng presyo ng bigas ngayon dahil sa matagal ng pagpapabaya ng pamahalaan. Mula rin nila na wala ang NFA rice, hindi na nakababa pa ang presyo ng bigas kasabay ng pagbaha ng imported na supply. 95% ang sa ating local production ay ang nakakabili ay mga traders, mga millers. Kung kaya nasa kanila yung volume ng ating local production at dahil dyan ay siyempre sila yung nakakapagtakda ng presyo ng bigas sa merkado. Kaya't hirit ng ilang farmers group, ibigay na ng pamahalaan ang subsidiya sa sektor, pagbasura sa Rice Liberalization Law at ang paulit-ulit nilang panawagan sa pamahalaan na palakasin ang lokal na produksyon, hindi importasyon. Kasunod nito, nagbabala si House Speaker Martin Romualdez na inspeksyonin ang presyo ng bigas at agri-products sa NEPA Q-Mart kasama si House Majority Leader at AXIS Party List Representative Erwin Tulfo. Kaya sa mga supporters, sana naman, huwag mo na maitago yan. Ilabas mo lang yan habang binibigit ang ating supply. Wala na raw puwang na maulit pa ang pagtaas ng presyo ng ilang bilihin na apektado ang karamihan sa mga consumer. Ayaw natin mangyari ng karang taon nang pumalat sumipa yung presyo ng bilihin dito, lalo na sa
sa sibuyas. Kaya bigla na lang nagkaroon ng shortage daw. Regular din daw sila magsasagawa ng surprise inspection para matiyak ang supply ng ilang produkto at walang nananamantala sa presyo. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Abiso sa mga motorista, epektibo mamayang hating gabi. May panibagong dagdag presyo sa produktong petrolyo. 1 peso and 90 centavos ang dagdag sa kada litro ng gasolina. 1 peso and 50 centavos naman sa diesel. Habang mahigit 2 pesos ang dagdag sa kada litro ng kerosene. Paliwanag ng Energy Department, bunso dito ng tapyas sa produksyon ng petrolyo sa Saudi Arabia at Russia, pati na ang iba't ibang political issue. Dinaluhan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagsisimula ng taunang Brigada Eskwela Campaign ng Department of Education. Kasama nito si Vice President Sara Duterte na siya ring Education Secretary na nakiisa sa pagpipintura ng ilang lamesa at upuan sa Victorino Mapa High School sa Maynila. Kasunod dito, sinabi ng Pangulo na puspusan na ang ginagawang hakbang ng pamahalaan para maisaayos ang mga classroom na pinadapa ng mga nagdaang bagyo ilang linggo bago muling magbukas ang klase. Sa ilalim ng Brigada Eskwela na magtatagal hanggang August 19, layon nito na ihanda ang higit 47,000 na classroom sa dagsamuli ng mga estudyante sa nalalapit na klase. Hindi pa lahat. Kasi nung tumama yung bagyo, sabi namin anong magagawa natin sa isang buwan. So far, basta kung ano yung kaya natin gawin together pa with kasama pa yung ating mga LGU ay ginagawa lahat para maayos natin yung mga nasira. Sa kaugnay na balita, inihayag ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na pinag-aaralan na ng pamahalaan ang muling pagbabalik ng lumang school calendar sa mga paaralan. Pero ayon kay Marcos, kinakailangan ng masusing pag-aaral lalo na nakasalalay ang kaligtasan dito ng mga estudyante. Dagdag ng Pangulo, nasa Department of Education na ang desisyon kung kailan ang pinakamagandang buwan ng pagsisimula ng klase sa bansa. Sinabi rin ni Marcos Jr. na isa ang kalagayan ng klima ng bansa, lalo ngayong may climate change sa mga tinitingnang dahilan ng pamahalaan sa pagbabalik ng klase sa Hunyo. Hindi ganun kasimple yan kasi nung pinaltan natin yung schedule dahil may pandemic, tapos ngayon naman climate change ang kailangan natin pag-usapan. Dahil sa schedule ngayon napakainit at pati yung mga bata hinihimatay na. Kaya kailangan natin isama sa ating pag-aaral yan kung ano yung mga dapat gawin. Siniguro ng Taguig City Local Government sa mga magulang at estudyante na apektado ng awayan sa teritoryo ng Taguig at Makati na mabibigyan sila ng libreng school supplies. Ayon kay Taguig City Mayor Lani Cayetano, nakikipag-ugnayan sila sa Department of Education para sa pangangailangan at kapakanan ng mga apektadong mag-aaral. Binigyang diin pa ng alkalde na mahalaga ang pagkakaisa ng lahat dahil kinabukasan na ng mga estudyante ang nakasalalay. Una nang sinabi ng Makati LGU na tinanggihan umano ng Taguig ang ipinapaabot nilang libreng uniforme at iba pang tulong sa mga estudyante ng mga apektadong paaralan. 14 na public schools sa apektado ng awayan sa lupa ng Makati at Taguig kahit pa naipanalo na ito ng Taguig City kamakailan sa kataas-taasang hukuman. Binigyang diin ng Commission on Human Rights na dapat nang repasuhin ng Philippine National Police ang rules of procedure nito bilang paglilinaw sa mga ikinakasang operasyon, partikular na sa illegal drugs. Kasunod ito ng pagkakapatay sa isang menor de edad sa kamay ng mga operatiba sa Navotas City Police Station. May balitang A to Z, si Ian Maghanoy. Kanila nila binaril. Napahagulgol si Rodaliza nang sariwain ang alaala ni Jemboy, ang 17 anyos na bunsong anak niyang lalaki na namatay sa kamay ng mga operatiba ng Navotas City Police Station. Namahal ka talaga ni Mama. Ikaw lang yung nag-iilaw kong anak, makawala ka pa. Anak kong lalaki. Sabi ko naman may pangarap ako sa'yo kaya nag-aabot si Mama. 2 taon rin kasi anyang hindi nakapiling ang paboritong anak bilang overseas Filipino worker sa Qatar. Yung kasama niya nakaposas na. Tapos nung lalapit ako sa bangka, sinaway ako ng isang pulis. Sinaway ako. Bawal daw lumapit doon.
Ando doon ako para tumalon, tatalunin ko yung anak ko. Ayaw na lang palapitin eh. Si Jemboy ang binatilyo na napagkamalang drug suspect sa ikinasang illegal drug operation sa tulay ng Barangay Kaunlaran. Ayon sa Philippine National Police, 6 na operatiba ang itinuturong suspect at kasalukuyang isinasailalim sa investigasyon. Nilinaw rin itong 2 body-worn cameras ang dala ng tropa ng ikasaang operasyon. Yun nga lang, naka-off yun, hindi niya namalaya na naka-off yun at sinasabi pa niya na naubusan daw po kasi ng battery. At malalaman po namin yun, kaya sinama din po namin siya sa administrative case kasi may lapses na po doon sa kanyang actions. Isang kritikal na bahagi ng Police Operational Procedures and Guidelines na dapat umanong repasuhin ng pambansang pulisya ayon sa Commission on Human Rights, lalo't ang pagkakapatay sa binatilyo nila ay malinaw na paglabag sa kanyang karapatang pantao at karapatang mabuhay. Kung susundin mo lang ng tama yun, maiiwasan mo yung paglabag sa karapatang pantao. Siguro mas focus dun sa kanila. Bukod pa dun sa human rights education training na binibigay sa kanila. 27 pulis ng istasyon ang nirelieve sa pwesto habang isinasailalim naman ang lahat sa refresher course matapos ang insidente. Pero para sa ilang abogado, hindi dapat ibaba sa reckless imprudence ang kaso laban sa mga sangkot at bagkos ay kasang homicide o murder ang ipataw ng husgado. Sila ay naka-armas, outfitted, etc. At handa sila sa pagkakataon na pumalag yung suspect. Kaya sila may dalang baril. So, insidente, naputok yung baril. Kumbinsido naman ang mga kaibigan at kaanak na inosente ang binatilyo sa anumang iligal na gawain. Mabait po yan, maalalahan yung ganyan. Tsaka pag po inaalagaan niya po yung anak ko po. Pinapasyal niya. Pagka magulat na lang po ako, pagkabalik may madami ng dalang pagkain eh. Mabait po siya, nakasama. Magaling din po mag-basketball masyado. Hindi po, tingin ko, napagkamalan lang po siya. Kaya ang panawagan ng pamilya, ang masabi ko lang sa kanila, dapat sa kanila walang tumulad sa kanila. Nadadamay yung ibang pulis. Ito ang ika-7 araw ng burol buhat ng mamatay ang binatilyo noong August 2. Sa Martes ang nakatakdang libing sa La Loma Cemetery sa Quezon City. Para sa Balitang A to Z, Ian Maghanoy. Samantala, handang magpatupad ang Philippine National Police ng free strike policy sa mga tiwaling pulis. Oras na mapatunayan na kasali ito sa maanumalyang gawain. Pero paglilinaw ni Interior Secretary Benjamin Abalos, suhestyon niya pa lang ito at hindi pa naipapasa sa National Police Commission at sa PNP Command Group. Ito ngayon na nakikitang solusyon ni Abalos matapos masangkot sa kaso ang 9 na pulis na lumusob at nagnakaw sa bahay ng isang retired professor. At ang kaso naman ng 6 na pulis na nakapatay naman ng isang binatilyo sa Navotas matapos itong mapagkamalang suspect sa isinasagawang follow-up operation. Yung 3-strike policy kasi maganda naman yan. Pero we should have that elbow room kay Chief PNP. That's my own personal opinion here. Kaya yun ang pinag-aaralan. Hindi na kailangan antayin pa ang 3-strike. Kung tingin niya na gano'n ang magnitude, patanggal, pwede niya na patanggal. Inalmahan ni Senator J.V. Ejercito ang inilathala ng columnist na si Rigoberto Tiglao na umano'y ang dating Pangulong Estrada ang nangakong tatanggalin ng BRP Sierra Madre sa West Philippine Sea. Giit ni Ejercito, mismo nga former President Erap nga ang nag-utos na iangkla ang barko ng Pinas sa pinag-aagawang teritoryo. Narito ang ating balitang A to Z. Dinipensahan ni Senator J.V. Ejercito ang ama na si dating Pangulong Joseph Erap Estrada sa mga alegasyong ipinangako nito umano ang pagtatanggal ng BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal. Ito'y kasunod ng akusasyon ng Manila Times columnist na si Rigoberto Tiglao. That's very inconsistent, and common sense tells us it was President Joseph Estrada who ordered that PRP Sierra Madre be grounded in Ayungin Shoal. So paano namang siya rin ang magsasabi na to remove it, na magkakaroon ng commitment? Giit pa ni Senator J.V.,
Si Tiglaw pa nga ang nasa likod ng anya ay paunang salvo ng panghihimasok ng China sa bansa sa pamamagitan ng maanumalyang kontrata para sa National Broadband Network sa Chinese company na ZTE. I don't know saan nanggaling yung statement ni Tiglaw, pero I think it was them who supported the entry of the first salvo of Chinese intrusion through NBN-ZTE. Baka yun ang dapat nilang alalahanin. Matatandaang si Tiglaw ay nagsilbing tagapagsalita ni former President at ngayon ay Pampanga Representative Gloria Macapagal Arroyo na nailuklok naman sa pwesto matapos ang EDSA People Power laban kay Estrada noong 2001. At least whatever they say about President Estrada, he had the balls to fight for our sovereignty and our territorial integrity. Diba? Kahit paano, meron siyang balls to claim our territory against a superpower. Una nang iginiit ng Beijing na ipinangako umano ng Pinas na tatanggalin ng BRP Sierra Madre mula sa Ayungin Shoal, bagay na itinatanggi ng Marcos Jr. government. Sa harap naman ng nagpapatuloy na agresibong hakbang ng China sa West Philippine Sea, nangako si Senate President Juan Miguel Zubiri na tataasan ng pondo para sa intel at kagamitan ng Philippine Coast Guard. Kasunod yan ng ulat ng PCG na 10 milyong pisong pondo lang ang nakukuha nila mula 2019. Next Congress will increase the budgets of the Coast Guard, the Navy, the Army, especially because of this incident. At least on the Senate side, I've spoken to Speaker Martin and he also agrees that we should support our troops to a better budget. August 5 nang harangin at bombahin ng tubig ng Chinese Coast Guard ang mga barko ng Coast Guard ng Pinas na magdadala sana ng supply sa mga tropa sa BRP Sierra Madre. Susunod sa ibang balita, bilang ng nasawi sa wildfire sa Hawaii, pinangangambahang tataas pa. Ilang Pinoy posible nga bang kasama sa mga nawawala? At mamaya sa ating Discarding Pinoy segment, libreng mentoring hatid ng Go Negosyo. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Inihayag ni Paula Mayor Jennifer Cruz na unti-unti nang nakababangon ang kanilang bayan simula nang mangyari ang malawakang oil spill sa kanilang probinsya. Ayon kay Cruz, pwede na kasing muling makapangisda matapos natanggalin ang fishing ban sa Pola. Samantala, hinihikayat rin ng alkalde ang publiko na pumasyal sa kanilang lugar. Titiyakin naman ito na ligtas na ang kanilang bayan sa banta ng oil spill. Yes, hinihikayat po natin na tulungan kaming umangat ang turismo ulit doon sa mga tao na mahilig magbakasyon. At puntahan muna nila yung aming mga falls and yung ating mga old houses for the meantime. Inilunsad ng Department of Interior and Local Government katuwang ang SM Prime Holdings ang infomercial na naglalaman ng kampanya laban sa iligal na droga. Target itong ipalabas sa 74 na SM Cinema branches sa buong bansa. Samantala, muling itinutulak ng Bureau of Customs at Presidential Communications Office ang pagpapalakas sa paglaban sa fake news. Tinalakay ng dalawang ahensya ang ugnayan para sa accessible, responsive at transparent na pamahalaan sa pagpuksa ng maling impormasyon. Pinangangambahang patuloy pang tataas ang bilang ng mga nasawi sa wildfire sa Hawaii. Ilang Pinoy posibleng kasama rin sa mga naitalang nawawala. May balitang A to Z Overseas, si Billy Torres. Umabot na sa higit 70 katao ang naitalang patay kasunod ng malawakang wildfire sa Hawaii. Sa ngayon, higit 1,000 individual pa ang nawawala, kung saan pinangangambahang kasama ang ilang Pinoy. Sa datos ng Department of Foreign Affairs, mayroong 200,000 Filipino-American sa Hawaii, 25,000 mula rito ang nasa Maui Island. Pero ayon sa ahensya, wala pang kumpirmasyon kung may napabilang na Pilipino sa casualty. Nanawagan naman ang Philippine Consulate General sa Honolulu sa mga apektadong kababayan na makipag-ugnayan sa kanilang tanggapan.
Base sa pinakahuling ulat, 2,207 na infrastruktura ang natupok ng apoy. 96% mula rito ang residential area. Habang pumalo naman sa tinatayang $5.52 billion ang halaga ng pinsala nito sa lugar. Because the world has changed. A storm now can be a hurricane fire or a fire hurricane. That's what we experienced. That's why we're looking into these policies to find out how we can best protect our people. Kasunod nito, naglabas na rin ng emergency proclamation si Hawaii Governor Josh Green na nag-aalis na limitasyon sa paggastos sa pagtugon sa mga naapektuhan ng kalamidad. Samantala sa Asia, nangako ang China na gagawa ng hakbang kasunod ng weekend trip ni Taiwan Vice President William Lai sa US. Ayon sa Beijing, nakatutok ito sa sitwasyon at pagbabantay sa kanilang soberanya at territorial integrity. Isinagawa ni Lai ang transit stop sa Estados Unidos patungo sa Paraguay para dumalo sa inaugurasyon ni President-elect Santiago Peña. Mababatid na itinuturing ng China na parte nito ang Taiwan na mariin naman tinututulan ng lugar. Para sa Balitang A to Z, Billy Torres. Nasungkit ni Alex Ayala ang ika-4 na titulo sa International Tennis Federation. Ito'y makaraang umusan si Arina Rodionovia ng Australia sa score na 6-2, 6-3 sa finals ng W25 tournament sa London. Mula simula hanggang katapusan ng laro, nangibabaw si Ayala dahilan para angkinin nito ang overall singles career win. Samantala, bago ang finals, nalampasan ni Ayala ang pambato ng Netherlands sa semis at Australia naman sa quarters. Sa aming pagbabalik, libreng mentoring sa mga existing at aspiring entrepreneurs, handog ng Go Negosyo. Manatiling nakatuto, kayo ay nanonood ng Balitang A to Z. Wagi bilang Best Actor sa 76th Locarno Film Festival sa Switzerland si John Lloyd Cruz. Natanggap ni Lloydie ang naturang parangal para sa kanyang mahusay na pagganap sa pelikulang Essential Truth of Blake sa direksyon ni Lav Diaz. Samantala, inialay ni John Lloyd ang napanalunang parangal para sa ating bansa. Libreng mentoring sa mga existing at aspiring na entrepreneurs inihandog ng Go Negosyo. Ang detalye niyan sa Balitang A to Z ni Lynn Garcia. Isa si Ellen Abulos sa mga mahigit 200 aspiring negosyante na dumalo sa Go Negosyo Fair sa Pasig City nitong weekend. Tulad ng nakararami, bago pa lang raw kasi siya sa kanyang negosyo, kaya naman nais niyang magkaroon ng dagdag kaalaman kung paano mapapalago ang kanyang homemade products na herbal soap at detergent. Gusto ko po ma-improve kung paano ko mag-handle ng business sa production up to marketing po. Layunin ng proyekto na matulungan ang maliliit na businesses sa bansa, lalo na at mahigit 99% ng mga negosyo sa Pinas ay MSME o yung micro, small to medium enterprise. Dito sa Go Negosyo Mentorship, sinishare ng mga industry leaders and experts yung kanilang mga karanasan para yung ating mga kababayan mas gumaling pa sa pagnenegosyo. Bukod sa mentoring, dagdag blessing ang dagdag puhunan para sa ilang piling negosyante na nangangailangan ng tulong tulad ni Tyrone na owner ng isang cafe. This is from Go Negosyo. Salamat, sir. You can open it. No age limit dahil kahit kabataan, welcome sa proyektong ito. May minentor ako ng bata, 7 years old lang siya. Oo, nagbebenta siya, isang reseller yan ng produkto ko ng kettle corn. Kaya, talagang medyo masipag. Yun ang kailangan natin, yung mga kabataan natin ngayon, na dapat pag-isipan nila kung anong gusto nila in their future, anong gusto nilang maging isang professional or isang entrepreneur. Hindi nga raw para sa lahat ang business, ngunit wala namang masama kung susubukan. Sipag, tiyaga at wais na pamumuhunan. So, what's important, wala na ang pandemic, let's now focus on the economy of the Philippines. For us to have
greater prosperity for all Filipinos. Para sa Balitang A to Z, Lane Garcia. Kung kayo ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari niyo itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z. Panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages. Hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating quote of the night ay mula sa pambansang bayani ng Pilipinas na sigat Dr. Jose Rizal. Ayon sa kanya, kung walang edukasyon at kalayaan na siyang lupa at araw ng mamamayan, hindi posible ang reforma at walang tiyak na resulta ang makakamit. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mula, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas!